mabibilang lang dun yung panalo ko. Like, hindi ko na mabilang kung ilan yung nasalihan ko kahit lagi ako natatalo is yung mindset ko, music for me is not a competition. Sabi ko, kumakanta ko kasi gusto ko, hindi dahil inilalaban ko lang. 우승 트로피를 들어 올려주세요. Hi, I'm Arabelle de la Cruz and I'm ready for my close-up because I'm feeling good. TikTok. Wow! First birthday ko to. So, ito ata yung first birthday ko, if I'm right. Ayan. I can't remember anything about this day. Pero, all I remember is, dahil ako ang panganay, grabe ang pagpre-prepare nila mommy at daddy sa first birthday ko. Pero, hindi naging maganda. Kasi, parang, I think that time parang nagkasakit ata ako that day. So parang iniresked, parang inulit na lang sa second birthday ko yung celebration. But yeah, mukha namang masaya ako dito. This photo was taken, I think if I remember it right, 4 years old ako nito. 4 or 3. Based sa kulot ng buhok ko pa dyan. Ala, ang daming memories ng kabataan talaga with cousins. Parang sinuot ko yung damit ng Santo Niño namin dito. Ito siguro, ano ba ako nito? 1-year-old ba ako nito or less? Parang ganun siguro. As a child daw, kapag inaalala ko kung paano ko ikwento ng parents ko, ng mga relatives namin, sobrang likot ko daw na bata. So, judging by the face, parang nang aasar yung ngiti dito. As a kid, malikot daw talaga akong bata. Ang sabi nila ng bata daw po ko, kapag umiiyak ako, umaabot sa ilang bahay yung nakakarinig pa umiiyak ako. So, sabi nila, may chance siguro maging singer talaga to kasi ang lakas ng boses. Pero bata pa lang, nagbe-belt na. So, ba't nakangibit siya? Nag-a-attitude ako as a child. Okay. Attitude ako dun. Nung preschool ako, sabi sa akin, pag tuloy-tuloy akong pumapasok sa school, masipag akong estudyante. Pero once nagkaroon ng holiday, parang ayoko nang bumalik sa school. Yun yung naaalala ko sa picture na to. Parang siguro galing sa bakasyon to. Kaya siya hindi nakangiti kasi ayaw yung pumasok sa school. Sabi nila, ako yung tipo ng bata na dapat pinapagalitan, huwag bibiglain. Kasi mas lalo daw, kunyari, may hawak ako. Di ba pag bata, dapat dahan-dahan. O, ilapag mo yan, lalo na pagbabasagin. Lagay mo yan dito. Dapat kalmado kasi kapag binigla ka na, Arabelle! Ibaba mo yan! Basag. So, magaslaw ako as a bata. So, mukha naman. Oh, okay. This was my moving up ceremony from grade 6. Yes, that's from grade 6, yes. Ako ay isang estudyante na naabutan ng K-12. So, moving up yan. Achiever ako sa school. Achiever ako as a student nung elementary ako. Oh, okay. Wala, may picture pala yung mami ko nito. So, this was taken when I was 10 years old. I was in grade 4. Kadalasan, nag-audition ako sa mga katulad na to. This was Wawawi. Meron pa ng Wawawi doon. So, lagi kasi meron segment na, okay, bukas ang kailangan ng mga batang estudyante na kumakanta, ganyan. Laging nakaabang doon yung parents ko.
So, every time, kasi after the show, dapat magpunta ka na dun to audition. So, ang nangyayari sa akin, pag may pasok ako, aantayin ako ng mom ko na makalabas sa school. Tapos, diretso na kami, babiyahin na kami, magko-commute na kami to Manila. What I feel about this picture is both happy and sad. Kasi, sakto na yung picture na to, kasama ko yung lola ko who just passed away recently. So, yung lola ko na yun is nanay ng lolo ko. So, she is 103 before she passed. Sobrang, tuwing pupunta kami doon, hindi ko akalain na makikilala niya ako. Kasi matanda na nga siya, malabo na yung mata niya, ganyan. Ang kilala niya lang yung mom ko kasi yun yung naabutan yung pinalaki niya eh. So, tuwing nagkikita kami, yan na ba yung apo ko? Yan ba yung apo ko sa apo ko? Nakakatuwa. Graduation pictorial! Grabe naman ang babae. Banat na banat ang buhok ko dyan. Well, grabe. For the bling-bling din ng earrings ko dyan. Kasi that time, sabi nila, glam dapat yung photo. And pinanindigan ko yung sinasabi nila, pwede ka mag-pageant, okay, magpa-pageant tayo for the glam. Ever since na sumali ako sa mga amateur singing contest, mabibilang lang doon yung panalo ko. Like, hindi ko na mabilang kung ilan yung nasalihan ko. Siguro kasi kaya hindi ako sumuko kahit lagi ako natatalo is yung mindset ko, music for me is not a competition. Sabi ko, kumakanta ko kasi gusto ko, hindi dahil inilalaban ko lang. Na pag natalo ako, kailangan ko nang itigil. Kumanta ako, nagsimula akong kumanta, hindi na nagko-compete ako. Kumanta ko kasi gusto ko lang. Kasi parang passion ko na siya eh. So, this was, I think, 2024, nirepresent ko yung city namin sa provincial na Binibining, Laguna. So, I placed second runner-up dito sa pageant na to. This is one of the biggest na pageant na nasalihan ko. This was taken nung grand finals ng Tawag ng Tanghalan. Ito yung time na, sa grand finals kasi doon, isang 1 week na nangyayari yung grand finals, nababawasan each day. There are 12 grand finalists on the first day, tapos every day may nababawas. So, this was on the 5th day, kasi 6 days yung grand finals before yung pinakahuling tapatan. And this time, etong picture na to, if I remember it right, yung nawawalan na ako ng boses kasi pagod na. I came from rest back din. Tapos sumunod na linggo, ito yung nangyari. So, walang pahinga. Walang naging pahinga that time. I think naging emotional pa ako dyan kasi hindi ko na alam paano ko ilalabas yung boses ko kasi paus na ako. Pagod na. Pero sabi ko last na naman, ipupush na lang, ilalaban ko na lang that time. And umabot naman ako sa top 5. What I appreciate about them is, di ba nagkakaroon ng inggitan sa magkakapatid kapag yung time ng parents nandun lang sa isa, ganyan. Pero sa akin kasi, on my case, yung lalo na pag sumasali ako sa contest, grabe yung support nung sisters ko. I'm very, very grateful for my sisters kasi sobrang ako yung ate, pero minsan talaga nararamdaman ko ako yung binibaby nila eh. Kaya, for my sisters, I'd do anything for my family. Grabe yung pagmamahal ko sa mga to. What I can say about me na competition. Sa lahat ng competitions na nasalihan ko, everyone knows na umabot ako ng grand finals pero hindi ako nanalo. So, this time, actually, every competition before Veiled Cup,
lagi akong hard sa sarili ko na dapat ganito, dapat umabot ako ng ganito, dapat ganito gagawin ko. I was really pressuring myself. Pero this time sa World Cup, I tried a different approach na sabi ko, ang dami ko nang sinalihan. Why not try to enjoy na lang? Yeah, the pressure is still there, pero I have to enjoy more. So, honestly, every competition that I join, I don't expect anything. Na mananalo ba ako, ganyan. Hindi ako nag-expect ng ganun. Lalo na ngayong veiled kasi iba't ibang countries yung kalaban ko and ang gagaling ng lahat. Sabi ko, wala akong expect. Hindi ako mag-expect ng kahit like every round. And then we bagged the trophy. Came back home. Sa photo na to, sabi ko, totoo ba to? Hawak ko lang ba to? O iuuwi ko na talaga siya?